sumainyo. At sumainyo rin. Ang Ebanghelyo na kay Juan, Kabanata 10, nagsimula sa talata 11 hanggang talata 16. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ako, mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay pahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakilala ako ng Ama at siya nakilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako'y namay nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan na sila alagaan ko din. Pakinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isang kawan at isa ang pastor. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pong lahat para sa mga pangawal. Ang mabuting pastor. Masasabi natin ang isang tao ay mabuti sa iyo kung ito'y gumagawa ng kabutihan. Ngunit hanggang saan ba aabot ang kabutihan ng isang tao? Inihayag ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya, ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. At yung isa naman, sabi niya, yung isang pastol ay iniiwan ang mga tupa pag dumarating ang mga asong gubat. Iniiwan ang tupa kapag mayroong panganib at inuunang iligtas ang kanyang sarili. Sa dalawang ito, makikita natin ang napakalaking pagkaibahan. Kung alin ba sa dalawa ang may pag-ibig. Sa pagpapahayag ng Panginoon, sinasabi niya, palibhasa yung isa ay hindi tunay na pastol sapagkat siya ay upahan lamang at hindi kanya ang tupa. Sa pagpapahayag nito, sumasalamin na ang pagiging mabuting pastol ng Diyos ay ang kanyang pundasyon ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, ibinibigay ng pastol maging ang kanyang buhay, maprotektahan lamang ang mga tupa mula sa kaaway, mula sa mga asong gubat. Kaya ito'y isang pagpapaalala sa atin na ang tunay na umiibig at ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay ng buhay. Kaya sa mga taong nagmamahal, likas ang paggawa ng mabuti. Likas ang pag-aalay ng panahon at oras upang mabigyan importansya at maipadama ang importansya doon sa taong kanyang minamahal. At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ayon doon sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kabanata 3, talata 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ibinigay si Kristo upang maging pundasyon din ng ating pananampalataya. Sapagkat ang pagdating ni Kristo ay ang pagpapakita ng Diyos na mahal niya tayo. Ang pagpapakita ng Diyos na inaalagaan tayo ng Panginoon sapagkat
Sa halip na kaparusahan at kapahamakan ang sasapitin ng sangkatauhang nagkasala, ang pahayag ng ating Panginoon na sinasabi niya kung sumampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang pagpapahayag ni Kristo na ang totoo at tunay ay mayroong malasakit. Ang totoong nagmamahal sa iyo ay mayroong malasakit sa iyo. Kaya nga ang sukatan sa tunay na pag-ibig at sa taong totoong nagmamahal sa iyo, sa kahirapan ng buhay, ito'y mag-i-stay sa iyo. Ipagtatanggol ka sa anumang kahamakan na iyong kakaharapin. Kaya mga kapatid, ang daluyan at lakas ng isang pagiging mabuti ay pag-ibig. Sapagkat walang taong gumagawa ng kasamaan sa taong mahal niya. Walang taong gumagawa ng kasamaan sa pamilyang minahal niya. Walang taong gumagawa ng kalokohan sa taong kanyang pinakamamahal. Sapagkat kung mahal ka, hindi ka lolokohin. Amen. Kung mahal ka, hindi ka hayaang masaktan. Amen. Kung mahal ka, paglaanan ka ng panahon para maramdaman mo na mahalaga ka sa Kanya. Kaya pag pinabayaan ka lang, hindi ka mahal nun. Kapag walang time sa iyo, at laging sinasabing laging busy, at mas maraming time pa sa iba, naku, hindi ka mahal nun. Palitan mo na. Kapag hindi ka inaalagaan ng tama, hindi ka mahal nun. Palitan mo na. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag may handang umagaw, diba, sabi niya, kapag dumating yung mga asong tupa upang silain yung mga tupa at pangangalatin, na maliwanag na sinasabi ng ating kapag may umagaw sa kanyang mahal at pinabayaan ang ito't kanyang iniwan, hindi ka mahal doon. Sapagkat ang tunay na nagmamahal, handa siyang masaktan para sa iyo. Sana all. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Handa siyang masaktan at mamatay yung kanyang anak dahil mahal niya tayo. At yun ang isang napakagandang halimbawa na ipinakita niya sa atin. Ipinadala niya si Kristo, naging tao ang Diyos, at ipinakita yung tunay na pagmamahal. Hinanda ni Kristo ang kanyang sariling masaktan, mamatay sa ibabaw ng krus dahil mahal niya tayo. Kaya ang tunay na nagmamahal at ang tunay na nagpapastol sa iyo, handa siyang masaktan para lamang sa taong kanyang minamahal, para lamang sa kanyang pamilyang itinuturing. Kaya kapag ang isang tao ay umaalis at nawawala pagdating sa kagipitan at sa medyo alanganing pangyayari, naku, hindi siya tunay mong pastol. Hindi siya ang tunay mong tagapangalaga. Sapagkat ang mga taong nandyan lamang kapag kasiyahan, nandyan lamang kapag mayroon kang pakinabang sa kanila, kapag nandyan lamang, kapag mayroon siyang gustong hingin at makuha sa iyo, hindi siya ang tunay mong pastol, hindi siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, ang tunay na umiibig ay handang masaktan kahit sa pinakapangit na sitwasyon ay mananatili at mag-stay sa iyo sapagkat nandoon ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Kaya mga kapatid, dito masusukat ang tunay na pag-ibig sa mga panahong hindi ka na maintindihan. Sa mga panahong napakahirap na ng sitwasyon, sa mga panahong mga pangit na yung nangyayari, ngunit nandyan pa rin sa iyo, nag-stay na natili at patuloy kang ginagabayan at inaalagaan. Iyon ang tunay na nagmamahal.
Kaya mga kapatid, bilang isang individual na tinuturuan ng Diyos kung paano magmahal, nasa sa atin na po ngayon kung ano ba tayo sa mga tao na sa ating paligid. Tayo ba ang kanilang mabuting pastol o tayo yung pastol na walang malasakit? At titingnan din natin ngayon sa ating mga sarili, lalo tigit sa ating mga pamilya. Tayo ba ay mabuting pastol sa ating pamilya? Tayo ba ay mabuting pastol sa ating mga anak? Ikaw ba ay mabuting pastol sa iyong asawa? Ikaw ba ay mabuting pastol kahit sa iyong jowa? Kagalakan, kasiyahan, pa ba ang iyong ibinibigay? Nagbibigay ka pa ba ng assurance doon sa mga taong nagtitiwala sa iyo? Amen. Amen. O binibigyan mo na lang ng rason para mag-overthink. Makapag-isip, ano kaya? Mahal ka kaya ako? Hindi na. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ay napakabigat para patunayan sapagkat nangangailangan ito ng malaking sakripisyo. Ngunit una itong pinapatunayan na tayo ay mamuhay na may assurance sa pagmamahal ng Diyos. Sana ganun din ang ating ipaparamdam sa mga taong nagtitiwala sa atin, na magpaparamdam din tayo ng assurance at kasiguraduhan na sila lang talaga. Sila lang at wala nang iba. Amen. Kasi mahirap kung may iba pa rin. May iba pa pala. Sapagkat ito yung unang pinaparamdam sa atin ng Diyos, na pinapakita ng Panginoon na sa Kanya mayroon tayong kaligtasan. Sa Kanya may buhay tayong walang hanggan. Sa Kanya payapa at tahimik at kailangan lang magtiwala at maniwala sa Diyos. At ganun din sana tayo sapagkat ipinakita ni Kristo ang isang halimbawa na ako yung mabuting pastol at ganito ang isang mabuting pastol. Kaya tayong mga pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mga tao na sa ating paligid, sana ganun din ang kanilang mararamdaman sa atin. Na sa taong ito, safe ako. Sa taong ito ay siguradong 99.9% sure ako. May 1% pa. Sure ako na ako lang talaga. Na sa taong ito, sure ako. Ako lang yung kachat. Mayroon ka bang ganon? Mayroon pang ganon eh. Mayroon ka bang ganon na ikaw lang? Na sa mga tao na sa paligid natin, mayroong assurance na ikaw lang sapat na. Mayroon ka bang ganon? Wala na. Napakaganda sa pakiramdam kung sa araw-araw nabubuhay ka na mayroon kang assurance. Napakasarap sa pakiramdam na araw-araw nabubuhay kang alam mong hanggang sa huli hindi ka iiwan. Amen. Yung ba ganun sikat na kanta ngayon, yung palagi sa huli ikaw pa rin. Kasi ang sarap pamuhay ng mayroong assurance at yun ang pinakita ni Kristo. Na sa isang mabuting pastol, ang mga tupa ay mayroong assurance na hindi sila pababayaan, ipagtatanggol sa anumang panganib. At tayo bilang mga taong pinigyan ni Kristo ng halimbawa at mga taong pinagkatiwalaan na magiging pastol sa mga taong nasa buhay natin, pamilya, asawa, anak, o katipan man yan, o kaibigan, kumari. Diba? Asarap gumising sa araw-araw na may assurance ka sa iyong kumari na babayaran ka katapusan. Katapusan na. Sigurado yun. Masarap na. Magbabayad sa katapusan. Wala kang alala na, nakukatapusan na kayo si kumari. Di pa nagkakaramdam. Sabi katapusan, ano bang katapusan yun?
Sa katapusan ng buwan o katapusan ng mundo. Ang sarap mabuhay. Na may assurance ka na ang lahat ng kita ng asawa mo'y sa iyo lang nakaintriga lahat. Amen. Walang kupit. Ang sarap at ang gaan mabuhay kapag may assurance sa araw-araw. Ang sarap gumising sa umaga na alam mong may assurance ka sa araw-araw. At ang sarap matulog sa gabing nakapikit kang nakangiti kasi may assurance lagi. Na pagdating ng gabi, sa'yo lang uuwi at hindi sa iba. Ang sarap mabuhay at yun ang ipinakita ni Kristo na ang mabuting pastol, laging may assurance yan. Kahit pa mismo ang buhay nila ay mapahamak, basta masigurado ka lang na ikaw ay ligtas, mapayapa at naaalagaan ng tama. Amen. Kayo ngayon, may assurance ba kayo sa mga taong mahal ninyo sa buhay? Wala, hindi na o, Father, wala ako. Kaya mga kapatid, ipinalaga tayo sa mga taong mahal natin sa buhay. Hindi aksidente na tayo'y dumating sa kanila. Hindi aksidente kayo'y pinagtagpo at itinadhana. Talagang itinalaga ka ng Diyos para sa Kanya upang sila iyong alagaan. Hindi aksidente na yung anak mo ay naging anak mo. Kundi yung mga anak mo itinalaga sa iyo upang sila ay alagaan mo. Yung asawa mo, hindi mo aksidente, namit mo lang yan. Kundi itinalaga yan ng Diyos para sa iyo upang alagaan mo rin. Kaya sa paalala ng Panginoon, mga kapatid, maging mabuti tayo sa mga taong itinalaga sa atin ng Diyos upang ito'y ating alagaan. Sapagkat sana tayo yung maging daluyan ng pagmamahal at kagalakan sa mundo ito. Sapagkat unang ginawa yan ni Kristo at unang ginawa yan ng Diyos. Para magkaroon ng masigit na assurance ang tao sa kanyang kaligtasan at kagalakang mamuhay na may pagmamahal sa Diyos, una niyang pinadala si Kristo upang isigurado sa ating lahat at ipaalala na mayroon tayong assurance at kasiguraduhan sa Kanya. At gayon din sana tayo sa mga taong nagmamahal sa atin, na palagi may assurance sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo pong lahat para sa sumasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng nagigit at di nagigita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos sa liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inaanak ililikha ng isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamagitan niya ay nilikha na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan ay nalawag siya buhat sa langit. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay pinanganak siya ni Maria ng Tao. Pinako sa krus alang-alang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit ng matay at tinipid, at muling nabuhay sa ikatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at natulog sa kanan ng Ama, at muling darating ang maluwalhati upang kuha ng mga buhay at mga patay, at ang kalay niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya ang luwalhati kasama ng anak at nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang Iglesia Banal, Katolika at Apostolika. Niwala tayo sa isang binyag sa mabatawan ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan.
iniluhod po ang lahat ng kapanagalan ng bayan. Sa bawat panalangin na ating pong itutugon, halina Panginoong Jesus, halina. Ulitin po natin. Halina Panginoong Jesus, halina. Kasama nila Elizabeth at Maria Kabanal-Banalan, tayo dumulog at magsumamo kay Jesus. Manalangin tayo. Halina Panginoong Panginoong Jesus, na mula pa man, kaisa ka ng Ama. Halina ngayon, bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Salita ng buhay, ikaw ang aming dakilang lumikha at tanging pag-asa. Halina tubusin ang gawa ng iyong mga kamay. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nag-atubiling magkatawang tao. Halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Karangalan ng Ama, ikaw ang bukal ng aming pag-asa sa mundong binabalot ng kadiliman ng sakit at kasalanan. Halina't balutin kami ng iyong liwanag. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Anak ng kalastilisang ina, halina't mahagilan kami ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Sa sangkatauhan, ipagkalaw mo ang iyong makalangit na biyaya. Lalong-lalo na sa Fourth Sunday Mass sponsor at sa magdiriw ng kanilang kaarawan na Christian Apostol, Eunice Scarlett Gabonilas, Dennis Christine, Mary Fio Cabral, Christine Jane Ventia, Resty Candelaria, Kate Emmanuel Yan, Christian de los Santos, Alicia Adriel Orcaña, and Marie Chris Motor. Ganon din sa Second Misa de Gallo sponsor na sina Mr. Nilo Beneficencia and family, Mr. Alex Riasaras and family, Mr. Jesse Saludes and family, Mr. Jojo Riasaras and family, Mr. Raymond Perlas and family, Mr. Alvin Perlas and family, Mrs. Melinda Frias and family, Mr. Michael Ramirez and family, Mr. Noli Sales and family, Mr. Arnold Sales and family, Mr. Jerwin Frias and family, and Mr. Roland Ricaña and family. At sa kongregasyong ito, tingin at tanggapin naman nila ang iyong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sina Mauro Frias, Rosario Perlas, Angeles Perlas Jr., Jesus Saludes, Dolores Saludes, Cherry Saludes, Florencia Loto, Jeronimo Frias, Christine Manalo, Leandro de los Santos, and Dionisio Frias, na sumakabilang na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang pagpupring pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Jubileo, palakasin naman ito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling na buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Sa katahimikan, italangin natin ang ating mga pansariling kahit. Manalangin tayo. Halina Panginoong Jesus, halina. Panginoong Yesus, itulot mong maging bukas ang aming kalooban at mapuspos naman kami ng pananabik na gaya ng kay Maria Kabanal-Banalan sa paghahanda para sa iyong pagsilang. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pag-aayos at tulong ng Espiritu sa bibis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumainyo. At sumayin. Magpatiran tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Buong kagalakang hindog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa Kanyang pangalan, tayo magdala ng alay at tumaroon sa Kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at ating hanggang at sarili para sa pag-aalala.